Good evening, Collegiate Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update and the fresh happenings tinggil po sa TVJ and the Collegiate Americans. Kaya naman, simulan na po natin ito mga ka-OG. Ang mainit nga po nating update ay pumapatungkol po dito sa GMA Network na kung saan usap-usapan po sa social media na tila kinakarma daw po talaga ng matindi ang GMA Network dahil sa pagkampi nito sa Tape Inc. Yan po ang comment or opinion ng mga legit Americans kasi karamihan po talaga sa mga legit American supporters ay gigil po sa GMA Network dahil tila hindi na raw po binigyang pagpapahalaga ang TVJ, pinakawalan na lamang daw po ng basta. So, although nagpaliwanag na sila attorney Nanette Gozon na kung saan ay sa Tape Inc. nga naman daw po sila mayroong kontrata o hindi naman daw po sa TVJ. So, yun tungkol daw po sa issue ng dalawa between naman daw po yan between the producer and the employee. Kaya hindi raw sila nakikialam doon. So, nilinaw din nila na hindi raw po sa GMA Network lumayas ang TVJ, kundi po sa Tape Inc. Yung producer ang nilayasan ng TVJ, kaya welcome pa rin naman daw ang TVJ sa kanila, kagaya ni Bossing at saka ni Jose Manalo na mayroon daw pong tawag dito meron daw pong palabas pa sa kanila yung 24/7 and then yung Battle of the Judges na kakatapos lang. So ayun na nga. Pero nananatili po, nagigilang ilan po sa mga netizen dahil nga ay nakikita naman daw po nila na nakikipagkampihan ang GMA sa Tape Inc. May mga ilang larawan ang lumalabas, etc. So, dahil dyan, tila naman daw po kinakarma ang GMA 7. Nauna na nga po dito ang pagiging number 2 na ng TV5 bilang most watch TV channels, and then pagka-flop daw po ng ilang programa ng GMA 7, yung tipong wala naman na daw pong kalaban itong GMA 7 pero flop pa rin ang ilan sa kanilang mga teleseries na uungusan pa rin ng TV5. And then isa rin po dito ang pagkapanalo ng TV5 bilang best channel of the year. Kung di po ako nagkakamali. And then ngayon ay may panibago na naman mga ka-OG. So mamaya ipagpapatuloy po natin ang usapan na yan ka-OG. Ano nga ba itong panibago na naman na karma para po sa GMA Network. Pero bago po natin simulan yan, nais ko po muna na magpasalamat sa mga nandito ngayon na nakatutok, tambay sa ating channel at nakikinig. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. At kung isa po kayo sa mga hindi pa nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin na subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas po natin balita. And eto nga, pag-usapan nga po natin ang tungkol dito sa GMA Network mga kapatid. So, kasalukuyan pong nakatanggap ng pangbabatikos ang GMA Network sa mga tao. So, kasalukuyan na inuulan na ng pangbabatikos at samot-saring reaksyon ang GMA Network. Marami po ang bumoboykot at marami po ang hindi natuwa sa naging aksyon at desisyon ng GMA Network. Hindi lamang po legit na records guys as in sambayan ng Pilipino, matuturing po natin na talagang netizen, sambayan ng Pilipino po ang nagsasalita. May kinalaman man po or panatiko man po ng TVJ or hindi. So narito nga po ang post ni Bailon ngayon hinggil po rito sa GMA Network. Makikita po natin dito, grabe 69
K sad reaction, 21K angry reaction. So inulan talaga, masasabi natin na pangbabatikos ang TVG. Dito naman kay Bailon ngayon, ayan kung makikita nyo, 4K laughing emoji. Ayon sa kanyang post, GMA napahiya sa pagiging bida-bida sa paggamit ng AI sportscaster. Majority ng mga netizens dismayado sa network. Sa halip na papuri at palakpak, negatibo ang naging pagtanggap ng mga netizens sa pagbibida ng GMA sa paggamit ng AI sportscaster sa NCAA Season 99. Hindi pa man din na nakakaahon sa kahihiyan ang network sa pagiging waterproof ng isang artista kung saan nahuli ang kapalpakan at patuloy na umaani ng libo-libong love reaction. Main character na naman ang ganap ng kamuning. This time sa larangan naman ng sports. Maglabas kaya sila ng behind the scenes ng mga AI sportscaster para ma-justify ito, Charis. Sa kanilang pagpopromote kina Maya at Marco, nabanggit na magiging bahagi ang dalawang AI sportscaster ng integrated news ng network. Sila ay magsisilbing tagapaghatid ng latest sports news and updates para sa mga sports fans. Say ng isang netizen, this is unsettling. There are countless skilled humans capable of performing brilliantly in those tasks. Also, sports are heavily driven by passion, excitement, and human drama. An AI might lack the ability to convey the emotional highs and low of a game, reducing viewer engagement. Pinagbabatehan pa natin if pwede bang news source ang mga vloggers and influencers ngayong nasa digital age na, tapos sinama pa natin itong napaka-komplikadong issue ng AI sa news. More than innovation. Pag-usapan natin ito sa lente ng credibility, authenticity, and journalistic integrity. Dalawang bagay lang ang nagpapatrending topic sa GMA. Una, kapag may kapalpakan sa mga TV shows nila. Pangalawa, ang pagiging bida-bida nila sa most of the time, sablay talaga. Gaya nito, inulan ng sad and angry reacts ang kanilang Facebook post tungkol sa AI sportscaster. Marahil nag-expect ang GMA na magiging maganda ang pagtanggap ng bayan sa pagiging bida-bida nila. So ayan, na-real talk bigla. And ayon naman sa ibang mga legit na records ay talagang sunod-sunod na raw talaga ang kamalasan na nangyayari ngayon sa GMA network. So hindi daw kaya ito po ay Diyos na ang gumalaw dahil sa ginawa pong pagkampi nila sa taping. Yan po ang komento ng ilan kasi napapansin nga raw po nila na talagang sunod-sunod ang kamalasan na nangyayari dito sa GMA, samantalang ang TV5 ay sunod-sunod naman po ang kaswertihan na nagaganap sa kanila or natatanggap ng TV5. Kaya naman congratulations sa TV5 and of course sa E80 na rin dahil sa almost 3 months magpo 4 months na successful po ang kanilang noontime show. Grabe nga, talagang number 1 and no one but them ang tunay na hari ng tanghalian at wala pong makakaagaw ng titulo na yan kahit pa magmalaki ang kabila na sila ay mag number 1 na noontime show sa TV ratings. Hindi po mabubura ng isang araw na pagiging number 1 ang 40 years na pagiging uno sa listahan. Tandaan po nila yan. Samantala, ayon naman dito kay Sir Nathan Wayne De Vera, shoutout po sa inyo and magandarang umaga. E80 TVG The Records lang ang pinag-uusapan. Nagkarabe, sobrang sikat talaga ang mga host ng E80.
issues pa more. So ayun, kakagawa nga po nila ng issues sa E80, mas lalo lamang pong sumisikat, mas lalo lamang pong bine-bless ang mga host ng E80 show. Kaya naman congrats and more blessings to come and issues upang sa gayon ay sila lang maging laman ng balita na kung saan ay very relevant talaga, no? Kahit tumawa lang, talagang pinag-uusapan. Ganyan ang tunay na sikat. Samantala, shoutout din naman po dito kay Iya Ria Bascugin. Wag na lang silang pansinin pag sobra ang paninirang puri, demanda na agad. Sampulan para huwag tularan. Kayo po ba mga ka-OG? Ano ang inyong masisay hinggil po sa mga napag-usapan po natin ngayong gabi? Pa-comment na lamang po dyan sa baba para sa inyo pong mga opinion, saloobin at reaction. And of course, ay maraming salamat sa pagtutok po parate dito sa atin, and shout out muli sa ating mga masusugid na taga-subaybay. So wala po akong listahan lang ngayon ang masya-shoutout po natin, pero try po natin bukas mga ka-OG. So yun lang po muna ng update natin ngayon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.